Good evening po sa ating lahat at welcome muli dito po sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin na hanggang sa ngayon po no, ay patuloy po siyang naggabay sa bawat isa at tayo po ay iningatan hanggang sa mga oras na ito. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, particularly with the books of Daniel and the Revelation. So bago po tayo magpapatuloy at dadako sa ating pag-aaralan mga kaibigan, um, tayo muna po ay manalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyo pong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. At hanggang sa mga oras na ito ay kami iyong iningatan at ginabayan. Panginoon, muli po kaming humihingi ng gabay sa inyo sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu na amin pong mapag-aralan ang iyong mga salita at mabigyan po kami ng karunungan na ito po ay aming maintindihan at maging dagdag kalakasan sa aming pananampalataya sa inyo. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin, inaasahang matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Thank you. Muli, maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid sa inyong pag-tune in muli dito po sa ating programa at welcome. No? Welcome po dito sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Kaya po, dito po no, sa atin pong pagpapatuloy sa pag-aaral mga kaibigan, mga kapatid, nung nakaraan po ay ating napag-usapan about the Pilgrim Fathers, no, kung paano po nagsimula yung mga Puritans sa Amerika, paano po sila napunta sa Amerika, kung ano po yung kanilang hangarin no, na magkaroon ng kalayaan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon and to preserve no, the pure faith that once delivered to the saints, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, nakita po natin no, that as the years go by, no, habang lumilipas po yung panahon, nakita po natin that yung yung point na iyon, no, yung kanila pong panata na iyon na sila po ay lalakad sang-ayon sa liwanag na kanila pong natanggap at sa liwanag na ipapahayag pa po ng Panginoon ay ito po ay kanila pong nakalimutan. No? They were absorbed no, in this worldly worldly things, no? And worldly priorities, mga kaibigan, mga kapatid. Nakalimutan po nila yung very foundation by which the United States of America had been no, built upon. No? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi nyo po napanood ang episode na yon, pwede nyo pong balikan. No? At tingnan nyo po kung ano po yung very foundation of America. Kasi sa ngayon po, nakikita po natin ang Amerika as a powerful nation. No? Nakita po natin in terms of economic, in terms of military capabilities, nakita po natin na sila po ay malakas, mga kaibigan, mga kapatid. But atin pong tatandaan that they were under the providence of God. No? Na sila po ay nagsimula bilang mga Puritans, bilang mga reformers na umalis po mula sa England and other parts of Europe, mga kaibigan. At kanila pong itinatag ang kalayaan in United States of America, mga kaibigan. Kaya po dito po tayo no sa kasunod po natin na pag-aaralan sa ngayon, mga kaibigan. We are already in the chapter 14 of Revelation, and we will be looking at the first angel's message. No? Kasi sa Revelation 14, it contains three angels' messages, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit titingnan po natin yung first angel, no? Atin pong pag-aaralan each of part, no, sa Revelation 14. So titingnan po natin yung mga talata, mga kaibigan, mga kapatid, no? Revelation 14:1, sabi po dito, "And I looked, and lo, the Lamb stood on the Mount of Zion, and with him 144,000, having his Father's name written in their foreheads. And I heard a voice from heaven as a voice of many waters, and a voice of great thunder. And I heard the voice of harpers harping
with their harps, and they sang as it were a new song before the throne, and before the four beasts and the elders, and no man could learn the song but the 144,000 which were redeemed from the earth. These are they, no? Dito muna tayo, no, sa chapter 3. So nakita natin dito na there is a revelation of about the 144,000 mga kaibigan, mga kapatid, no? They have this father's name written in their foreheads. Napaka-espesyal po ang batch na ito, mga kaibigan, mga kapatid, na batch po ng ililigtas ng Panginoon. Because as we can remember in our topic in Revelation 7, ito po ay espesyal na hiningi po ng Panginoon. Espesyal po ito na hiningi ni Jesus Christ. Supposedly, magsasara na po yung kaligtasan noong 1844, no? And we can see that the angels, the four angels, is about to let go the four winds, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit inutusan po, no? Pinahabol po yung angel from the east upang tawagin at sabihan po yung apat na angel na wag muna hanggang mabigyan po ng tanda ang bayan ng Panginoon. And it was seen, no? Nakita po na ang nabigyan po ng tanda is the 144,000. Sabi po ni John, and I heard the number. Narinig niya po yung dami, yung number po ng mga nabigyan ng tanda. And it is the 144,000. They are very important, mga kapatid, and they are very special batch, mga kaibigan. Kaya nga po, talagang inulit dito po sa Revelation 14, no? Kasi ang batch po na ito ay kakaiba po, no, sa mga batch ng mga niligtas, no? For example, the great multitude. Kakaiba po itong 144,000. Bakit po? Kasi sila po yung makakaranas na tatayo sa harap po ng Diyos Ama na wala na pong tagapamagitan, no? Na wala na pong namamagitan. And they have to stand in that test, in the judgment, without a mediator, mga kaibigan, mga kapatid, no? Sa atin po, sa ating kapanahunan ngayon, we are standing with the mediator, no? Nandyan pa po si Jesus Christ that is working as a high priest, na siya po ay namamagitan sa kanya pong bayan, mga kaibigan, mga kapatid. But this 144,000 will one day stand without a mediator, no? Tatayo po sila sa harap ng Diyos Ama in front, no, of the judgment without a mediator, mga kaibigan, mga kapatid, no? Kaya napaka-espesyal ng batch na ito na ililigtas po ng Panginoon. This will be the last batch that will be saved, mga kaibigan, mga kapatid. Because pagkatapos po na makumpleto nitong 144,000, ang kaligtasan po ay magsasara, mga kaibigan, mga kapatid, no? Ibig sabihin po, matatapos na po ang gawain ng Panginoon sa pagligtas dito po sa sanlibutan. And they have this song, kakanta po sila, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan ang kantang ito ay wala pong makaalam maliban sa 144,000, no? Only the 144,000 could learn this song, mga kaibigan, mga kapatid, no? Because this is the song of victory. This is the song of Moses, mga kaibigan, mga kapatid, no? Ito po yung song of deliverance na kanila pong maranasan, mga kapatid, at the end of time, no? Isipin niyo po, nasa state ng sanlibutan, no? Nasa state ang sanlibutan that they will be under the 100% control of Satan, yet the 144,000 will stand and move undefiled, and they will stand in the presence of God, giving glory to His name, mga kaibigan, mga kapatid, no? Kaya napakatindi din po ng paghahanda nitong 144,000, which is, no, nilalagyan na po ng tanda ng Panginoon simula po nung 1844, mga kaibigan, in the year 1844, and it is
More than 170 years na po mga kaibigan, mga kapatid, na ito po'y nagpapatuloy hanggang sa ating kapanahunan ngayon, no? So, sabi po dito sa verse 4, "These are they which not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. And their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God." Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, no? This is a symbolical. Marami pong nagsasabi na ito po ay literal, no? We cannot apply it as literal mga kaibigan, mga kapatid, dahil hindi po applicable, no, na mga binata lang po yung maliligtas. Hindi po ganon mga kaibigan, mga kapatid, no? It is not only those men that are not defiled with women. Women in the Bible is especially in the prophecy, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay nag-symbolize, no, ng church. And we can see that these are not defiled with women, no? So nakita po natin that in these last days, there will be a defilement, mga kaibigan, mga kapatid, na meron pong unlawful relationship yung mga tao with the woman na hindi po nagre-represent sa bayan po ng Panginoon. We have this harlot, mga kaibigan, mga kapatid. So ibig sabihin po, they possess this pure faith, pure belief, mga kaibigan, mga kapatid, and they were not defiled with the teachings with the women, no? Hindi po sila na dumihan, no, ng mga maling katuruan, mga kaibigan, mga kapatid. Tayo po ay nagmula sa mga maling katuruan. But we will be cleansed. Tayo po ay huhugasan. Tayo po ay lilinisan ng Panginoon. And we will be presented, no, as virgins na hindi po na-defile, na we will stand in the presence of God and of His love. At nakita din po natin dito na sa kanila pong mga bibig ay wala pong nakitang pagkakamali, no? For they are without fault before the throne of God. Ito po yung pinaka-highlight, mga kaibigan, mga kapatid, of the very work of salvation, especially under the throne of grace, mga kaibigan, under the kingdom of grace, by which ang bawat isa po sa atin ay nililinisan ng Panginoon, no? Binabago ng Panginoon through the promise, through the work of His grace in our hearts, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po ay babaguhin ng Panginoon. Hindi po natin ito magagawa sa atin pong sarili, but God has promised to cleanse us from all unrighteousness, from all the filthiness of sin, mga kaibigan. Not by our own power, but by the power of the Holy Spirit, mga kaibigan, mga kapatid. So wala pong imposible ito, no? Because this is a gift from God, no? The salvation is a gift from God. Ito po ay biyaya po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang atin lang pong gawain, mga kaibigan, mga kapatid, is ang pagpili, no? Kung ito ba ay magiging epektibo, magiging beneficial po sa atin ang ginagawa po ng Panginoon na kaligtasan sa bawat isa, no? So magpapatuloy po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Revelation 14 verse 6, "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the fountains of water." No? So ito po, mga kaibigan, mga kapatid, that the Lord, no, has revealed to John, pinakita niya po kay John, na meron pong angel, no, na lumilipad, at ito po ay may dalang magandang balita, no? It is a gospel na ito po ay ipamalita sa lahat na nandito po sa sanlibutan,
no, to every nation, sa bawat bansa, kindred, tongue, and people. No, ang sabi po dito, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. No? Yung judgment po, mga kaibigan, mga kapatid, paano po yung nagiging gospel? Paano po yung naging magandang balita? Alam niyo po, mga kaibigan, pag tayo po ay nasasakdal at tayo po ay may sala, no? Nakakatakot po itong judgment na ito, because that means that we will be sentenced. Bibigyan na po tayo ng sentensya. But the judgment of God, ito pong judgment ng Panginoon, is a gospel, mga kaibigan, mga kapatid. It is a good news, no? Kasi pag gagawin na po ng Panginoon yung kanyang judgment, that means it will be an end for the evil, mga kaibigan, mga kapatid. So, this judgment, no? This hour of judgment, mga kaibigan, mga kapatid, sabi po dito, the hour of His judgment is come. Dumating na po ang araw ng kanyang paghukom, at may panawagan po dito to worship Him that made the heaven and the earth, the sea, and the fountains of water. No? So makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na meron pong pagpapalaganap ng pambalita patungkol po sa judgment na gagawin po ng Panginoon. No? It is represented as the angel flying in the midst of heaven. If we can remember in Revelation 10 na ating pong pinag-aralan, mga kaibigan, mga kapatid, there was also an angel holding an open book, mga kaibigan, mga kapatid. No? Nabuksan po na book. At ito po ay kanyang pinamalita. Ang kanya pong paa ay between, no? Or ang isa po ay nasa dagat, ang isa po ay nasa lupa. Meaning there will be a worldwide proclamation of the gospel. And if we can remember also, kung maalala po natin, sa ating po na pag-aralan in Revelation 11, no? Na patungkol po after, no? After po sa pag-uusig ng bayan ng Panginoon, no? Pag-uusig sa bayan po ng Panginoon doon sa France, nung patapos na po ang 1,260 years, i-lift up po ng Panginoon yung two witnesses, and they will preach, no? At ito po ay ang isa pong paghuhula o isa pong pagpapahayag ng Panginoon that after the dark ages of 1,260 years, there will be a worldwide proclamation of the gospel of God. Ibig sabihin po, yung gawain po ng Panginoon ay hindi po mapipigilan sa kabila po ng lahat ng effort ng kaaway na ito'y pigilan, mga kaibigan, mga kapatid. Darating po sa punto na magiging worldwide ang paglaganap ng pamalita po patungkol sa kaligtasan na ginawa po ng ating Panginoon. And we can see also in Jude 1 verse 14, no? Ito, ano ba yung pinaka-central theme of the gospel, mga kaibigan, mga kapatid? So kung makita po natin dito in Jude 1 verse 14, sabi po dito, and Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this, saying, behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints, to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them, and all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. So this is a prophecy about the second coming of Jesus Christ, mga kaibigan. Na darating po dito si Jesus Christ with the 10,000 of his saints, no? So darating, meron pong pagpapalaganap ng pabalita patungkol po sa pagparito ng ating Panginoon. Job 19 verse 25, for I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and mine eyes
shall behold and not another, though my reins be consumed within me. Nakita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, as early as the days of Enoch, as early as the days of Job, mga kaibigan, mga kapatid, pinahayag na po ng Panginoon sa kanila ang pabalita or yung gospel, yung magandang balita po ng pagparito ng ating Panginoon. No? Yung pagparito niya po with the thousands of His angels, mga kaibigan, mga kapatid. No? It is the second coming of Jesus Christ. It is the coming of Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa sanlibutan. So this is the gospel. No, ito po yung gospel that God will about to execute the judgment upon this earth, mga kaibigan, mga kapatid. At makita po natin Psalms 50 verse 2 to 4, out of the Zion of perfection of beauty God hath shined. Our God shall come, and he shall not keep his silence. A fire shall devour before him, and it shall be a tempestuous round about him. He shall call to the heavens from above, and to the earth, that he may judge his people. So this is the grandiose coming of Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Psalms 96:11 to 13, let the heavens rejoice, and let the earth be glad. Let the sea roar, and the fullness thereof. Let the field be joyful, and that is therein, and then shall all the trees of the wood rejoice before the Lord, for he cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness, and the people with his truth. So ito po ay sa panahon din po ni David, no? Pinakita po sa kay David the coming of Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Ang pagparito po ng ating Panginoon to do His judgment and to execute His judgment. Isaiah 26 verse 19, thy dead men shall live, together with the dead body shall they arise. Awake and sing, ye that dwell in dust, for the dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead. Kahit si Isaiah po, mga kaibigan, mga kapatid, ay pinahayag po sa kanya ng Panginoon that this day, no, there will be a resurrection of the dead. Nabubuhayin po yung mga patay, mga kaibigan, mga kapatid. And this is part of the good news, mga kaibigan, mga kapatid, na gagawin din po ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Verse 8, he shall swallow up death in victory, and the Lord shall wipe away the tears of all faces. And the rebuke of his people shall he take away from off all the earth, for the Lord hath spoken it. And it shall be said in that day, lo, this is our God, we have waited for him, and he will save us. This is the Lord, we have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, itong pabalita na ito ay naging tahimik po sa napakaraming panahon. Imagine niyo po, no? Isipin niyo po that during the time from the ascension of Jesus Christ, hindi po narinig, no? Hindi po narinig ang pabalita patungkol sa pangalawang pagparito po ng ating Panginoon, no? Although the angels were saying, no, sinabi po nila doon sa mga disciples na naging witness, no, sa pagpunta po ni Jesus Christ sa langit. Sinabi po ng kanyang ng dalawang angels na, ano ba ang tinitingnan nyo? Parehong Jesus na umakyat sa langit ang pupunta muli dito po sa sanlibutan. Ngunit sinabi po ni Paul that day will not come, no? Yung panahon na yan, excuse me po, yung panahon na yan ay hindi po darating except there is falling away first that the man of sin will be revealed. No? So, yung pagparito po ng ating Panginoon, no, sabi po ni Paul, ay hindi po yan darating hanggat hindi pa magkakaroon ng pagkahulog or apostasy
nang sa ganon, no, that the man of sin might be revealed. At nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, that during the time of 538 AD, the man of sin was revealed. No? Nakita po yung man of sin at siya po ay nag-rule sa sanlibutan for about 1,260 years, mga kaibigan, mga kapatid, according to the prophecy. So, after po nun ay nagkaroon ng pabalita muli patungkol sa pagparito po ng ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon, mga kaibigan, mga kapatid. No? So, napaka dilim ng pinagdaanan po ng bayan ng Panginoon sa loob po ng 1,260 years. But yet, after that, no, pagkatapos po ng expiration noong year 1798, mga kaibigan, mga kapatid, nandito po ang pabalita patungkol po sa pagparito ng ating Panginoon. At sabi po dito sa John 14 verse 1, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Ito po yung napakaganda pong pabalita, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi pa po ito naganap. No? Hindi pa po ito naganap. Kasi yung una pong pagparito ng ating Panginoon, dumating po siya dito sa sanlibutan bilang bata. No? Without grandiose display of His power, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po nakita ng mga witnesses noon na pumunta po si Jesus Christ dito sa sanlibutan kasama ang mga napakaraming angels. Pumunta po siya dito sa pamamagitan po ng pagiging bata, mga kaibigan, mga kapatid. No? But itong prophecy that points out about the coming of Jesus Christ with His glory, mga kaibigan, ay isa pong event which points out the second coming of Jesus Christ. No? At ito po yung promise ng Panginoon in the New Covenant, in John 14. Sa New Covenant po, na pagkatapos niya po na maihanda ang lahat doon po sa langit, paparito siya muli upang kukunin ang kanyang bayan, mga kaibigan, mga kapatid. At sabi niya po, no, "I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Ito po yung inaantay po ng mga Christians, mga kaibigan, mga kapatid, ang pagparito muli ng ating Panginoon na si Jesus Christ. John 25:31, "When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory, and before Him shall be gathered all nations, and He shall separate them from one another, as a shepherd divideth his sheep from the goats." So ito po yung pagparito ng ating Panginoon, mga kapatid. He will sit upon the throne of His glory. No? At makita po natin that there will be a division between the sheep and the goat, mga kaibigan, mga kapatid. No? Alam niyo po sa Israel, no, it is a custom or kaugalian po nila, mga kaibigan, mga kapatid, that during the time of sharing, no, or yung pagkuha na po ng mga balat, alam niyo po yung sa mga tupa, yung wool, no, yung kanila pong balhibo ay ginagawa po yung damit, mga kaibigan, mga kapatid. No? While yung sa goats, mga kaibigan, no, ginagamit din yon, pero hindi po ganon kagamit sa wool, no, na nagmula po sa sheep. Kaya ang ginagawa po ng shearer o ng may-ari, mga kaibigan, during the time of shearing time, hinihiwalay po yung goats mula po sa sheep. No? At makita po natin, mga kaibigan, that there will be, at the end of time, ihiwalay din ng Panginoon ang goats at saka yung sheep, mga kaibigan, mga kapatid. And there is one characteristics, mga kaibigan, mga kapatid, na magkaiba po itong sheep at saka itong goat, no?
Yung sheep po, the sheep hear my voice. Ito po yung sabi ni Jesus Christ. Kasi ugali po ng sheep, mga kaibigan, na nakakakilala siya sa tunog ng kanya pong amo. At sumusunod sa tunog ng kanyang amo. No? Pero itong mga goats, mga kaibigan, mga kapatid, hindi sumusunod. Ayaw sumunod sa kanyang amo. At hindi din nakakakilala sa tinig ng kanyang amo. No? So, ibig sabihin, hindi po sila nakakilala kung ano man, no, na mensahe mula po sa Panginoon. Hindi po nila nakikilala na ito po ay mula po sa Panginoon. At hindi po sila sumusunod. Ganon po yung characteristics, no, ng goats at saka ng sheep, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po magkakaroon po, no, itong time na ito ay ihihiwalay po ng Panginoon ang sheep, no, mula sa goats. At sabi po dito sa Acts 1 verse 11, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up upon heaven? This same Jesus which is taken from you in heaven shall so in like manner as ye have seen him go into heaven. No? So, darating po muli si Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. 1 Thessalonians 4:16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. So ito po, 1 Thessalonians 4:16 to 18. Ang Diyos mismo, si Jesus Christ mismo, mga kaibigan, mga kapatid, ang pupunta po dito sa sanlibutan. No? At yung lahat ng mabuhay, mga kaibigan, mga kapatid, ay dadalhin niya po kasama niya doon sa langit, mga kaibigan, mga kapatid. At magiging kasama na po natin yung Panginoon mapangwalang hanggan, mga kaibigan, mga kapatid. At ito pong balitang ito ang dapat po napupuno palagi sa ating puso't isipan. Ito pong pabalita na ito, itong hope na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ang dapat napupuno po sa bawat isa po sa atin. No? So darating po talaga ang ating Panginoon muli dito sa sanlibutan with all His glory, mga kaibigan, mga kapatid. At sabi po dito sa pagpatuloy, makita po natin in Revelation 1 verse 7, behold, He cometh with the clouds, and every eye shall see Him, and they also which pierced Him, and all the kindreds and the earth shall wail before Him, even so, Amen. Acts 3:21, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by mouth of all His holy prophets, since the world began. No? Mga kaibigan, mga kapatid, ano ba ang pumupuno sa inyong isipan at sa ating isipan? Ano bang pumupuno sa ating isipan at sa ating puso, mga kaibigan? No? Ano bang pumupuno? Are we occupied with the things of this earth? Are we occupied with our own self-ambition, mga kaibigan, mga kapatid? Napuno ba tayo sa sarili nating interes? Napuno ba tayo sa sarili nating hangad, mga kaibigan, mga kapatid? Nakakalungkot na marami po sa panahon ngayon na nakakalimutan ang pabalitang ito. Ang lahat po ng meron po tayo, mga kaibigan, mga kapatid, ay wala po yung kwenta if hindi po tayo maging kasama sa Panginoon. Wala pong napaka-importanting bagay sa ating panahon ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, is that for us to be ready for the second coming of our Lord Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Revelation 11:15, and the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. No? So sabi po dito sa isa pong aklat, no, the Great Controversy, page 315,
The watchmen upon the walls of Zion should have been the first to catch the tidings of the Savior's advent, the first to lift their voice and proclaim him near, the first to warn the people to prepare for his coming, but they were at ease, dreaming of peace and safety, while the people were asleep in their sins. No? Alam niyo mga kaibigan, yung mga Israelites sana ang unang makakilala sa mga tokens of the coming of Jesus during the first advent. Yung una pong pagparito ng ating Panginoon. Ngunit isipin niyo po, kahit man lang kwarto ay hindi po sila nakapaghanda para sa Messiah na darating. Isipin niyo po na carelessness ng ang kanila pong ang nangyari mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po sila nakapaghanda. Ni yung angels na nag-survey po doon sa Jerusalem ay hindi po nakahanap ng mga taong handa. Ang nakita lang po ng angel, mga kaibigan, mga kapatid, ay yung nagbabantay po ng mga tupa na sila po ay nag-uusap patungkol po sa Messiah. Therefore, the angel have brought them good tidings, no? Na panganak na ang anak ng Diyos. No? So makita po natin mga kaibigan, mga kapatid, that during this time, the America also, the Protestants, sila din po sana ang mag-preach patungkol po sa pagparito ng ating Panginoon. But kagaya po ng Israel dati, mga kaibigan, mga kapatid, they were occupied about themselves. Mas interesado po sila, mga kaibigan, mga kapatid, sa sarili nilang kapakanan. Mas interesado po sila sa kagustuhan na sila po ay purihin ng mga tao. Mas interesado sila sa pansariling interest that they have forgotten the hope of the Messiah. Jesus saw his church like the barren fig tree covered with pretentious leaves, yet destitute of precious fruit. There was boastful observance of forms of religion, while the spirit of true humility, penitence, and faith, which alone could render the service of acceptable to God, were lacking. Instead of the grace of spirit, there were manifested pride, formalism, vainglory, selfishness, oppression. No? A backsliding church closed their eyes to the signs of the times. God did not forsake them or suffer his faithfulness to fail, but they departed from him and separated themselves from his love. As they refused to comply with the conditions, his promises were not fulfilled to them. No, ito po yung nakakalungkot, mga kaibigan, mga kapatid. Alam niyo po, no, that ganito din po ang nangyayari ngayon sa kadalasan sa mga churches, mga kaibigan, mga kapatid, no? Na nagiging occupy na po sa sarili. Nagiging kontento na po sa mga routines ng mga pagsamba, but they have refused, no, to be humble, no, na maghanda sa pagparito ng ating Panginoon. Parang naging kontento na lang tayo, mga kaibigan, mga kapatid, with the routines of the programs, kung ano-ano pa, mga kaibigan, mga kapatid. Yet, we have not reflected the preparedness for the second coming of Jesus Christ. No? Alam niyo po, mga kaibigan, titingnan po natin, no, sa susunod po na pagkakataon, ano bang nangyari sa Amerika? No? Paano ba ito? Paano ba ang pabalita na ito na lumaganap sa buong mundo, mga kaibigan? No? Paano ba ito lumaganap sa buong mundo? Ang pabalita patungkol po sa pagparito ng ating Panginoon. Alam niyo po, no? Bibigyan ko po kayo ng view. There was a time, no, during after the 1,260 years na ang pabalitang ito ay lumaganap sa buong mundo. Kahit po mga bata na 6 years old, mga kaibigan, mga kapatid,
ay pinukaw po ng Espiritu ng Panginoon. Sila po ay tumatayo sa ibabaw po ng mesa at nagsasabi na paparito na ang ating Panginoon. That was prophesied, mga kaibigan, mga kapatid, that there will be a worldwide proclamation of the gospel of Christ. No? Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, atin pong titingnan, no? Atin pong titingnan sa susunod na pagkakataon. Paano ba ito naganap? Paano ba ito na-fulfill, mga kaibigan, mga kapatid? We have been looking now, no? Ang atin pong nakita sa ngayon about the gospel of Jesus Christ, mga kaibigan, na ito po ay nakasentro sa pagparito po for the second time ng ating Panginoon. Yung pagparito na po, na tatalunin niya na po yung ahas, tatalunin niya na po yung dragon, at darating po yung time, mga kaibigan, mga kapatid, na magwawakas na po ang lahat po ng gawain ng kadiliman. Nasa ang panig ba tayo, mga kaibigan? Nasa ang side ba tayo? Nasa side ba tayo ng liwanag or nasa side ba tayo ng kadiliman? No? Ano ba ang nasa ating puso? Pagkasuklam or pagkamunhi sa kasamaan or pagkasuklam at pagkamunhi sa katotohanan? Let us evaluate ourselves, mga kaibigan, mga kapatid. Kung nasa sitwasyon man po tayo na parang kumakati yung ating tenga sa katotohanan, parang ayaw nating tanggapin, parang nagkakaroon tayo ng unusual na hatred sa katotohanan, tandaan po natin that that is a spirit of Satan, mga kaibigan, na pumupuno po sa ating puso. Ipagdasal po natin sa Panginoon na tayo ay magkaroon ng habag mula po sa Kanya, na malinisan po tayo, at itong balita na ito ay magiging matamis para sa bawat isa sa atin. This is the good news that Jesus Christ is about to put an end of the rebellion of Satan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito, mga kaibigan, mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy na sa susunod po na pagkakataon bukas, kung loloobin po ng Panginoon, mga kaibigan. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng kanyang mga salita. At bago po tayo magtatapos, no, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, marami pong salamat sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong pagsama sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Sa napakaganda pong balita, looking forward to the second coming of Jesus Christ. Panginoon, tulungan niyo po kami na matanggap po namin ang iyong tanda, na kami po ay maging handa sa pagtanggap at pagsalubong ng pagparito ng aming Panginoon. Tulungan niyo po kami na malinisan, at ang bawat isa sa amin ay magkaroon po ng lakas na kami po ay makapag-endure hanggang sa huli. Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming sarili, kaya kami po ay lumalapit at humihingi ng tulong mula sa inyo. Gayon din po, Panginoon, kayo ang mag-bless sa bawat viewers at kanila pong pamilya. Ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay maingatan sa gabing ito na mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan. At magkaroon po kami ng mahimbing na tulog at muli pong makapagpasalamat sa inyo sa umaga. Panginoon, ito pong lahat ay amin dinadalangin, pati na rin ang kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Itong lahat ay aming inaasahan na matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli po, mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon sa gabing ito. And hopefully, no, bukas, kung loloobin po ng Panginoon, tayo muli, no, ay magsama-sama sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Nais ko pong batiin ang ating mga viewers, mga kaibigan, na makikita po natin dito sa ating screen. No? Nais ko pong batiin si ang aking mahal na ina, Julie Gustilo Wanse. Ganun din po kay Sister Gliceria Rillermo. At sa aking mahal na biyanan, Elma Roa Ortega. Ganun din po kay Brother Jimmy Briones Suganov. At ganun din po sa iba pang mga viewers po natin, mga kaibigan. Kay Sister Nilita Sakal, kay Tita Ann Roa Pangilinan, kay Sister Chit
de la Paz, ganun din po kay Sister Josa Blanche Odvina, Sister Cernio Rhea Cabrera, kay Rico Jen Patani, Brother Job Soliano, Brother Jezreel Bachicha, Jojo Francisco, ganun din po kay Madeline Salares Lacaba, at sa aking kapatid Jericho Wanse, Jaime Jamie Lynn Sinto, at ganon din po um, ganon din po sa iba pang mga viewers natin, mga kaibigan na um, hindi po natin nakikita dito sa screen, no? As um, yung aking ante na si Bibing Wanse. Good evening po sa inyong lahat, at kita-kita po tayo muli, mga kaibigan, mga kapatid, no, bukas sa pare-pareng oras, at may the Lord bless us all, mga kaibigan, at magandang gabi po sa ating lahat. Amen.